We are We're live! Magandang umaga, Magandang tanghali. magandang gabi, saan man kayong lupalop ng mundo. It's us again, Shine and June June. and Shine, naglilingkod sa inyo. Yeah. This is our day 10 of our Go Live Challenge. Maganda ang topic natin ngayon. We will be talking about importance of perseverance. Perseverance. Ano ba sa Tagalog ang perseverance? Perseverance, pagpupursige, pagtitiyaga. Ika nga sa Tagalog ang kasabihan natin, pag may tiyaga, may nilaga. Sa, Yun yung simpleng explanation nila. sa Bisaya naman, padayon. Padayon sa paglambo, ganon. Yun. Sa Ilocano naman is anusam. Anusam. Oo. Na-remember ko si mama dati nung nag-aaral pa ako. Sabi ni mama, anusam ti pag-adal mo, iti, into no, ano ba yung sinabi niya? Yung parang pag natapos ko daw yung pag-aaral ko, magatang ko kano ti kayap ko. Ayun. Ayun, sa mga Ilocano dyan. Ilocano din po ako. Mas Hi Ate Elena, where are you watching from? Sa mga hindi rin po Kamusta? nakakaalam, ako po ay, ang magulang ko po ay taga Pangasinan. So, ang tiyaga naman sa Panggalatok is Anos. Anos. Anos or anusam. Sa amin anusam, Sa anos Ilocano, parehas Anos lang. naman. Anos labat, yun. Tiyaga lang, ganun. ganyan So, talaga. Ang buhay. So, kailangan mong pagtiyagaan, pagpursigihan, kung ano man meron kang goal sa buhay, kung gusto mong umasenso, kailangan mo magpursige. Gaya nung, syempre, habang bata ka, laging bili ng magulang mo, mag-aral ka maigi para pagka lumaki ka na, makatapos ka, makahanap ka ng trabaho, kumita ka ng pera. Pag may pera ka na, mag-business ka. Sabay segue Yun no? ang segue natin. Pero why does it matter? Bakit ba napaka-importante ng pagtitiyaga? So hindi lang itong discussion natin is about business. In all aspects of our lives, whether it be personal, career, or relationship, Oo. ito yung North Cotabato. Hello, te! Kamusta dara? Maayong buntag. Maayong buntag. So, katulad nga nung pag-mention namin kanina, yun nga, bakit importante ang pagtitiyaga. So, unang-una, it builds strength and character. Kasi, every challenges na makakaharap natin, it will make you stronger. It will, give you motivation to persevere more or magtiyaga pa lalo. Walang pinag-iba po yan sa, meron kang gustong-gusto or nagdadasal tayo ng para sa isang bagay. Perseverance means like, kahit na hindi mo pa siya nakukuha, syempre, at the back of your mind, pagtsatsagaan mo siya, pagpupursigihan mo siya, pagtatrabahuhan mo siya para makamit mo yung goal mo. Yan. And then, second thing, why it's important, kasi it leads to success. Bakit kamo? Kasi many successful people attribute their success, other achievements to perseverance. Katulad na lang siguro ni kilala nyo ba si Thomas Edison? Di ba si Thomas Edison ang nag-imbento ng bumbilya, kaya meron tayong ilaw. So, did you know na he failed many times, as in 1,000 times, kahit na i-google nyo pa yan. Marami siya, na-fail siya 1,000 times before niya ma-perfect ang first ever na
bumbilya. And then as time goes by, nag-evolve na nag-evolve. So, kaya meron na tayong LED lights. Pero it started with failing first. Kumbaga, pinag-igihan niya, talagang pinagtiyagaan niyang i-master yung sinasabi, yung yun nga, yung bulb. Para nang sa ganon, pag na-master niya na, achievement na para sa kanya yon, which is, ano naman, thankful naman tayo sa kanya kasi kung hindi niya na-invento yung light bulb, wala tayong ilaw, di ba? And then, third is overcoming obstacles. So, life is full of obstacles and perseverance is what helps you overcome them. So, katulad din ng kilala nyo syempre si J.K. Rowling, di ba? Sino yun? Hindi mo kilala yun. Oh, Siya ang sino siya? author ng Harry Potter book series. Oh, okay. Di ba? Okay. So, before siya maging best-selling author, she was rejected several times. Before merong isang publication na tumanggap dun sa first ever Harry Potter book niya, yung part 1, nakalimutan ko na yung title nun. Pero nagtiyaga siya na naghanap ng tao na nagtiwala sa kanya na sa katagalan, sa paghahanap niya ng tao na ewan ko kung sponsorship ba yung tawag doon sa mga publication na ganyan. Parang ganun. Oo, na mag-sponsor. Tapos yun nga, naging hit. So, naging hit yung book niya. So, ngayon, she's one of the billionaire woman in the world. Ang daming series ng Harry Potter. Oo, ang daming series. Ginawa pa nga siyang movie, di ba? So, na-overcome niya yung obstacle na yun because of perseverance. Tama. And then, next will be how to cultivate perseverance. Ano ba sa Tagalog ang cultivate? Paano mo payayamanin? Payayabungin? Oo. Walang pinag-iba yan dun sa mga dalagat binata or yung binata na manliligaw, syempre. Napaka-persistent yan. Pagka talagang gustong-gusto ko yan, gagawin ko lahat para mapasagot ko yan. Makuha kong kanyang matamis na oo. Yeah. So, paano natin na makukultivate? So, unang-una, you need to set goals. So, start with small lang. Small, manageable goals and build momentum. Tama. So, katulad nung ginagawa namin ngayon, kasi we ventured sa online business, di ba? So, this Go Live challenge that we have, we were given a task, daily task, wherein for that day, kailangan namin siyang matapos. So, kung wala kaming task, we will not be able to manage yung goal for that day. So, parang as you go along with the daily task na binigay sa'yo, kumbaga, the more na kumbaga, matatapos mo yun, parang maiengganyo ka pa na tapusin lahat. Kasi nga, start with small lang. Start with small, achievable goals and at the same time, make a plan. Kasi if you don't have a plan, you're planning to fail. Yun ang, kumbaga, pagdating sa project management, very, very common yung ganong kasabihan. So, napaka-importante po nun. Set a goal and make a plan. What do you want to do now? What do you want to do next? What will you do if this happens? Dapat meron kang plan A, plan B, mga contingency plans para mo maabot yung goals mo. Okay. So, number 2 in cultivating your Your perseverance. So, you need to stay committed. Ayan na naman tayo sa commitment, guys. Commitment.
consistency. Oh, mga- consistency is the key palagi. So, Yun. when you stay committed, when you stay consistent in everything you do, ano yan, walang duda, magiging successful ka sa lahat ng gagawin mo. And yun naman talaga ang basic, kumbaga, meaning talaga. Ito yung very deep meaning ng perseverance. It's, persistence in being or doing something despite difficulty or delay in achieving your goals or at making the success. At saka, ano din, hindi lang being consistent, dapat mag-focus ka din sa long-term benefits, not just the short-term gains. Tama yun. 'Di ba? Parang katulad ko as a nurse, although ang tingin ng iba mataas ang kita naming mga nurse dito, which is true naman. Mataas ang kita kasi marami sa amin dito ang nag-overtime. Halos sa hospital na nakatira. So, which is okay naman, wala namang masama doon. Ang ano lang naman doon is syempre, lalo na yung halimbawa night shift ka or something, basta halimbawa nagtatrabaho ka as night shift, in the long run, babagsak din yung katawan natin, 'di ba? Kasi not unless yung sa mga tao talagang night person or or sanay na talaga sa puyatan. Pero as we grow old, syempre hindi natin maiiwasang magkasakit. Ganon, 'di ba? Nagiging vulnerable ka, prone ka sa sakit ng katawan. Ay, syempre, unang-una na dyan yung stress. Oo. Yung malaking contributing factor sa pagkakasakit ng tao. So, Oo. So, bakit ko nasingit yon? Kasi nga, kaya rin nakapag-decide din ako na ituloy nga yung online business nung nakita ko to. Kasi, although kahit naman sa lahat ng business, di ba talagang pagtsatsagaan mo, pagpupursigihan mo, kung hindi ka mag-exert ng effort, wala ding wala ka rin kapupuntahan. So, aside from working as a nurse, so naghanap din ako ng way na kahit papano is magsabay ba yung benefit ng income na makukuha ko sa pag-nurse at saka dito rin sa business namin. tama. Ikaw? Well, ganun din, syempre. Kahit papano gusto mo pa rin ma-enjoy yung both. Balance sa work, balance sa business, balance sa personal na buhay. So, syempre, kaya ka rin nagtsatsaga, kaya ka nagpupursige is para ma-achieve din yung goal mo na yon. So, number 3, in how to cultivate success by perseverance, yun yung learning from failure. So, failures are learning opportunities that build resilience. Ano ba ang resilience? Resilience means magiging matatag ka. Oo, kasi syempre, hindi naman porket nag-fail ka is depende yun sa perspective kung saan mo siya titingnan. Kasi, Hi, Ate Racel. Usually naman, ang failure are experiences. Yun yung mga bagay na natututunan mo along the way, along your journey. And, having learned your failures well, nagiging mas, maingat ka, mas lalong nagiging matalino ka the next time that you come across that, or lalo kang nagiging mas matatag kasi galing na ako dyan pinagdaanan ko na yan, so Tsaka alam mo na yan. Alam ko na yan, been there, done that. So alam mo na ngayon kung paano itatakal or i-handle yung mga ganong sitwasyon the next time you encounter them. So hindi yun just a failure for nothing, but it's more of a learning curve
Oo. Mm-mm. So, what are the rewards of perseverance? So, anong nakukuha natin pagka nagtiyaga ka or nagpursige ka? So, una, we achieve long-term success. So, perseverance increases your chance of achieving your dreams. Wow. Wow, ang bigat, diba? No, no. Mm-mm. So, parang katulad sa amin, tawag dito, halos karamihan sa atin, nangandoy. Yeah. Nangandoy is like, nangarap. Okay. Nangarap na pumunta dito sa Amerika, di ba? So, Naku, napakataas ng tingin natin sa Amerika. napakataas ng tingin natin sa Amerika, di ba? Halos, personally, as being a nurse, meron kaming tinatawag na American Dream. So, nung time na nag-apply ako dito, like November 2019 yon. Yun yata yung parating ang parating ang COVID. So, hindi pa natin alam na may COVID that time. So, like, nung yun nga na nakapag-interview, nakapasa ng interview, so excited, makakapunta na kami ng Amerika, ganyan. So, parang, we will be living the American dream na soon. Ngayon, nag-COVID. So, natenga. Kasi, yun nga, 'di ba? Hindi rin naman kami pinayagan na parang nag-freeze yung parang interview nung time na yon kasi syempre kung i-release naman ng Abu Dhabi yung mga nurses papunta dito, edi wala nang mga nurses sila mauubusan sila ang mauubusan ng medical nurses. workers, no? Oo. So, ako, although nagtatrabaho pa rin ako as a nurse dun sa Abu Dhabi, talagang nagtiyaga din ako, ginawa ko lahat ng kailangan kong gawin para makaproceed sa mga steps para madiretso na yung ang tawag dito, yung application namin, like yung mga IELTS, yung kung ano-ano pang mga test. So talagang nagpursige ako para maka-move on kami sa mga process ganon. At saka here we are na. Kung hindi ako nag-exam, hindi ako nag-take ng IELTS, malamang wala kami dito. So, ano 'yon? Kumbaga parang talagang yung mga obstacles na darating sa buhay mo, talagang minsan nagiging way 'yon para i-push ka sa bagay na gusto mong mangyari or gusto mong maabot sa buhay. So, hindi mo namamalayan, you are laying down foundations na pala. Oo. Para ma-achieve mo yung goal mo in life. And then, next one, yung rewards ng pagtsatsaga is, like, you will become an inspiration to others. Yeah. Wow. Big word, diba? Inspiration. Sarap pakinggan nun, Oo. Titingalain ka. Your perseverance can inspire your children or whoever, yung mga malalapit sa'yo, sa buhay mo. Yung mga tumatangkilik sa'yo, syempre, yung mga kaibigan mo, nakilala ka talaga, where you started, how you struggled, and how you persevere and eventually succeeded. Oo, kasi minsan ang mentality kasi natin minsan, like, siya nga nagawa ko ako hindi ko kaya, 'di ba? Yung parang kumbaga by being an example, parang ilulook up ka nila, lalo na kung halimbawa super successful ka kunwari sa career mo, ganyan, tapos kunwari meron kang mga kasama sa trabaho na parang ay gusto ko maging katulad niya. Kumbaga parang ano bang ginawa niya para maging successful? Nagtiyaga, nagpursige, ginawa ang lahat. So parang by being you, ikaw yung parang nagiging, hindi man idol, kumbaga parang inspiration. Oo.
syempre, makikita naman nila yung resulta, kung ano yung resulta ng pamumuhay mo. Syempre, yun ang pagbabasihan nila for, looking at you and, making you as their inspiration. Kumbaga, nagiging good story ka sa pamumuhay ng ibang tao. Nakaka-influence ka sa kanila. Oo. Good influence, syempre. Oo, syempre. Baka kung anong influence. Yun lang naman din ang gusto kong sabihin. So, ano lang tayo, recap lang tayo sa, importance ng perseverance. So, una, it builds your strength and character. Then, pangalawa, it leads to success. And then, pangatlo, you will learn from your obstacles And overcome. experiences. Oo. Kayo po ba, ano po bang mga challenges nyo na overcome nyo na? Yun, oo, na talagang pinagtiyagaan ninyo until you succeeded. Oo. Pakishare naman po sa ating comments yan. Para at least, May it be sa personal nyo, career, parenting. Parenting, yan. Oo, yan. Yan. Be it big or small, goals or achievements na pinagtiyagaan ninyo talaga. Yun. So, ayun. So, meron akong iiwan sa inyo na parang quote. Quote? Mensahe? Quote. Okay. Parang quote. motivational quote ba? Quote. Okay. Oo. So sabi, many of life's failure are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Galing kay Thomas Edison yun. Parang nakikita ko yan doon sa image nung naghuhukay ng nagdidig siya ng parang treasure. Hindi niya alam. Malapit na pala siya sa mga diamonds. Mga diamonds. Oo, nakita ko rin yun sa Facebook. Kung kailan na, siguro mga dalawa, tatlong palo na lang siya. Umayaw na siya. So, ano lang tayo, kumbaga, kahit na nahihirapan, kahit na parang feeling mo is down ka na, huwag kang bibitaw. Oo. Kasi, hindi mo alam na malapit ka na. At saka, sabayan mo ng dasal. Oo. God is not sleeping, and God is always, rewarding those people who persevere. Ika nga. Oo. Sa sa workplace pa namin, kasi may mga Bisaya din yun. Sasabihin nila, kapuyon pero padayon. So, ibig sabihin, kahit pagod, magpapatuloy lang. So, yun lang po for tonight. And I hope you find the value sa aming na-share ngayon. And just, just to give you something to ponder tonight or this morning kung nanonood man kayo ngayong umaga. Just think on the things that you have overcome and celebrate it. Kasi not all people were able to, celebrate their small and big wins. Tama. Kasi masyado silang preoccupied or nagiging masyado silang perfectionist, which is a no-no. Siyempre, wala naman taong perfecto bukod dun sa pangalang perfecto. So, be grateful, celebrate your small wins, big wins or small wins, syempre, anything that you have achieved, syempre. And share it all, and share your achievements, your failures to someone you love, someone dear to you. Kasi minsan mas masarap mag-celebrate ng mga gantong bagay pag may kasama ka. Oo. Hindi. Tsaka syempre, mas maganda rin yung may natututunan sila. Hindi natin alam, baka nasa ganong sitwasyon pala sila. Okay, yan, ganyan lang pala ang sekreto dyan. Masarap din yung mag-share ka and at the same time, nakatulong yung pag-share mo na yun sa ibang tao.
So, yun lang po. Maraming salamat for tuning in. And may you have a good day, good day, afternoon, good afternoon, and good night na po blessed dito. night. Blessed night dito sa amin kasi it's 9:23 in the evening already. Hi, Adrian from Sanford. Oh, Oh, watching from NC. Hello, Ate Mimi. Hello. Good evening. So we were just talking about perseverance earlier. oo. Ano gani iyon sa Bisaya? Hindi. Sa Ilocano Ano pala sinabi yun. kong ano yung sinabi Padayon. ko? Padayon, 'di ba? padayon lang. Parang consistency magpadayon, 'di Padayon ba? lang jud. Oo. Ano yun? Ang gaba, di magsaka? Iba ba yun? Hindi, iba yun. Iba Ang ba gaba yun? is, ang karma ay hindi karma pala yun. nagsasalita. Para sa iba yun. Iba pala yan. Hindi, pero syempre, in a positive way, ika nga nasa Diyos ang gawa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Oo. Keep on persisting. Oo. Keep on persisting, keep on going, and And- never ever quit. And do the right thing with the right reason. Ika nga. Yes. Ayun. So, I hope you get something from us tonight. Again, nagpaalam na kami. Nagpaalam ulit. Sarap ng kwentuhan. Ay, sarap na. ng kwentuhan eh. Kaya drop in your Your comments. what are your challenges in life that ano yung sinabi ko na nag-persevere kayo. And eventually nag-succeed kayo through your perseverance. Oo, para sama-sama nating i-celebrate yan. Yan, opo. Okay. So, maraming pong salamat ulit. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for joining. Good night. Good night.